to them, which are alive on that day, according to Deuteronomy 5:1-3, meron ng covenant na pinagtibay ng una pa kay Abraham at sa kanya binhi. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 4:13-15, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kausang ginawa ang pangako na magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung sino na nasa kautusan ang siyang mga tagapagmana, nawawalan ng kabuluhan ang pangako. Remember that covenant? Nagiging promise na, no? Gaya rin yung pangako ng Diyos sa Israel noon, pagka sino din siyang utos, magiging dakilan na sila. Dahil ang lupa ay sa Diyos, buong lupa ay sa Diyos. Kaya bakit hindi pinagtibay yung lumakas yung maraming Abraham? Meron ang pinagtibay kay Abraham, sa kanya, sa kanyang binig, kung paano tayo papapalain lahat ng mga bansa. Sa kanya at sa kanyang binig. Sino kaya yung binig na yun? Alamin muna natin, what was the promise to Abraham that was not through the law, but through the righteousness of faith? Galatia 3:17-18. Ano kaya yun? Ha? Ano kaya yung pangako na yun? Kay Abraham, na hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Galatia 3:17-18. Ito nga ang aking sinasabi. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of non-effect. Ano sinabi? Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipag-ipag pinagtibay na ng una ng Diyos. Kanino? Kay Abraham, hindi ito mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot matapos ang ilan? 430 taon na upang pawalang kabuluhan ang pangako. Ano yung covenant na yun kay Abraham? Yung pangako. To you and to your seed. Ngayon, who is this seed according to the promise? Diba? Sino kaya itong binhi na ito ayon sa pangako na siyang covenant na pinagtibay kay Abraham? Galatia 3:16-17. Ngayon, kay Abraham na sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya-baga ng sa marami, kundi gaya sa isa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. May pinangako na kay Abraham noon sa kanya at sa kanyang binhi. Ito yung si Kristo sa kanyang pagpapalain ang lahat na bansa. Sino lahat ng bansa na yun? Hindi yung Israel. Pati Israel na, pagpapalain ko rin yun. Lahat na eh. Pero, merong covenant ang Diyos sa Israel. Yung Ten Commandments sa Israel mo. Sa buong Israel mo. Kaya nga, even to us. Pag sinabing even to us, sa buong kanila lang na nabubuhay yung araw na yun, pinagtibay yung 10 unos na yan, na covenant niya. Hindi nga pinagtibay kay Abraham. Bakit? Kasi may pinagtibay na doon kay Abraham sa kanya at sa kanyang binhi. Hindi gaya na sa marami, kundi sa isa naman. Sa iyong binhi na si Kristo sa pamamagitan ng
pananampalataya. Kaya nga pagdating sa 3, versikulo 8, at sapagkat, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, indeed shall all nations be blessed. Ipinakita mo ng kasulatan na aaring ganun ng Diyos mga Hindyo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ipinangaral na ng una kay Abraham ang Ebanghelyo ni Kristo. Na ano? Na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kasama na Israel ito. Lahat na eh. Pero nung ibigay niya sa utos, hindi pinag-ibigay Abraham yan. At hindi rin tayo kasama doon, kundi even to us, sabi niya. Sa kanila lang. Sa kanila lang, sa buong Israel lang, na nabubuhay yung araw na yun nung makipagkitan ang Diyos sa kanila ng 10 utos. Ngayon, versikulo 14 ng Galatians 3. Bakit kay Abraham pagpapalain? Upang sa mga Hindi ay dumating ang pagpapala ni Abraham ng kay Kristo Jesus. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Oh, may pangako ng Espiritu sa atin, no? Sa Israel, ang pangako doon sa Covenant, pag sinundin na yung Covenant na yun, magiging dakilang bansa sila sa lahat ng mga bansa. Eh, hindi nga nasunod eh. Bakit? Para sila hindi maging una sa atin, sabi nga ni Apostol Pablo. Kahit yung mga propeta niyan. Para lahat tayo sabay-sabay kay Kristo, luluhod, bawat tuhod kay Kristo. Kaya nga lahat ng mga nagsipagsalita niyan, namamatay din yung mga propeta niyan. Oh, di ba? Na hindi kinanta ng pangako. Para hindi sila maging una sa atin. Kasi kay Kristo, isa tayo. Walang nauna, walang nahuhuli. Lahat tayo isa kay Kristo. Pero habang wala pa si Kristo, may nauna na nahuhuli. At may nahuhuli na nauna. Bakit? Yung tinawag na yun, naunahan yung mga 100 taon nang nagpapasto. Yung tinawag na yun, naunahan yun. Bakit? Eh, mas